kinikita ang mga doktor. Samantalang sinabi naman ni Leacson na hindi ito rason para mag-generalize dahil hindi naman lahat ng doktor ay masama. Itong meeting na to, kaya ako i-attend dyan. Paano sabihin, not all doctors, not all companies are bad. Siguro 95% are good and only a minority of doctors and companies ang masama. Yan ang gusto natin and separate the bad from evil so that we can clean up the healthcare system and we can move forward at maituloy na natin ang universal healthcare. Kasama si Dr. Tony Leacson sa gagawing pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography ngayong araw sa naturang prescription for sale. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, good news muna tayo sa mga motorista. Suspendido ang papatupad ng expanded number coding scheme bukas, Mayo 1, araw ng paggawa. Dahil dito, papayagan makabiyahe ang mga sasakyang may plata na nagtatapos sa 5 at 6. Inaalalahanan ang mga motorista na mag-ingat at planuhin ng maigi ang kanilang mga biyahe. Sa mundo ng volleyball, hindi talaga magpapahuli ang mga Pinay pagdating sa volleyball. Dahil kabilang ang PBL stars sa sina Tots Carlos at Maylin Paat sa mga atletang sumasabak ngayon sa 2024 Going for Tryouts. Ang buong detalye sa report na ito. Handa na sila Cuban Coast Smashers Tots Carlos at Cherry Tigong crossovers Maylin Paat na dali na kanilang talento sa Korea. Ito ay matapos pamataan ng dalawa sa 2024 Korean Women's Asian Import Tryouts. Matatanda ang kamakailan lang. Inanunsyong kabilang ang pangalan ng dalawang PBL stars kasama si Petrogas Angels MJ Phillips sa 36-player pool draft selection na maaaring mag-participate sa Cover Women's Asian Cup Draft. Pero dahil exempted na si Phillips matapos dumaan sa pre-draft proceedings noong nakaraang taon, tanging sinapaan at Carlos lamang ang kailangan sumalang sa tryout na magdatagal hanggang May 1. Ibig sabihin, posibleng hindi makasama ang mga ito sa ilang laro ng kanilang pupunan sa semifinals ng PBL All-Filipino Conference. Kung papalarin, ito na ang kauna-unahang international stint ni Carlos, habang ito naman ay ikalawa para kay Paat matapos maglaro sa Thailand para sa Nakhon Ratchasima at makuha ang bronze sa liga. Mamayang alas 4 makakatapat ng kilay ng kanilang sister team na Choco Mucho, habang susundan naman ito ng tapatang Cherry Tigo at Petrogas. Sa aking pagbabalik-balik playoffs ng esports team ni Nana Evos, matapos ang 4 na season, at AP Ben mananatili pa rin sa top spot. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat niyong abangan. Multilateral maritime exercise tagumpay sa kabila ng presensya ng Chinese Navy. Katiting rollback sa petrolyo umarangkada na. Sa Today in Metro, 3 patay, 17 sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Quezon City. Sa MBC TV Sports, Nana Evos, balik playoffs matapos ang 4 na seasons. AB Bren nananatili sa top spot. At sa Show Spotted, hirit na may kapiling ng iba ni Daniel Padilla habang kumakanta sa kanyang 29th birthday viral sa social media. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Commercial break. Bomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang barko ng PCG at Bipar sa Bao de Masinloc. Ang mga pinakahuling balita, ihahatid live ni Boy Gonzalez. Boy? Boy? Ang Philippine Coast Guard mula sa China sa Baho de Masinloc, Coast Guard Borosol. Sa inilabas na ulang ng PCG, binomba ng mawakas kanon ng China Coast Guard ang kanilang barko na DRT Bagakay bukod sa pamubomba ng water cannon. Binangga rin ang naturang barko kung nasira ang Manila Bridge sa railing
dahil sa insidente. Sa batita, umalalay lamang ang barko ng Philippine Coast Guard sa humanitarian mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the PAR gamit ang kabilang barko na BRP Bandaw. Ang panibagong pangaral ay kasunod ng balikan exercises sa Pilipinas at Amerika. Para sa NBC TV Network News, ito si Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Nakita ang nagbaba ng isang hindi tukong na equipment ng Chinese research vessel na nakapasok sa Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, nakunan sa kanilang monitoring ang pagbaba at muling pag-angat ng Chinese ship, Shenpo, sa isang unidentified na kagamitan. Nababahala ko kung dagat dahil istulang. Nagsasagawa mo ng pag-aaral ng Shenpo. Kapay na rin sa hindi pangkaraniwang galaw ito sa karagatan. Unang nakita research vessel ng Abril 25 bago ito lumipat sa karagatan malapit sa Rapu-Rapu Island at sa hilagang silangan ng Northern Samar. Ang nakikita niyo ngayon sa ating TV ay kuno sa balikan exercises yung kanina yung Shenpo.